So, for today, ang i-discuss ko naman ngayon sa inyo is the Python Activity Restaurant Order Management System. So, dito sa program na to is umiikot siya sa list and sa methods niya. So, gagawa daw tayo ng restaurant management system and gagamitan daw natin to ng Python list and ng method. So, mag-handle tayo ng menu items, customer orders, ayan, mag-detect tayo ng customer orders, and mga calculations. So, instructions, create daw tayo ng file name, restaurant management activity, follow each step, use at least 10 methods. So, ito yung gagamitin daw natin na mga methods mamaya. Append, insert, remove, pop, extend, sort, reverse, index, count, copy, clear functions. So, display, clear, labeled outputs after each operation. Yan. So, ito yung kailangan gawin ng system. Magmamanage ng menu, mag-handle ng customer orders, allow daw si user, cashier admin, to add, remove, sort, and view items, demonstrate list operations. Yan. So, etong part na to is, um, yan. So, etong part na daw to, lahat ng to is dapat andito sa system natin. Ayan. So, first, nasa na ba yung ano natin? Tayo sa start. Yan. So, first is magde-define daw muna tayo ng menu na variable. And then, may laman tong yan. So, first, magde-define tayo ng menu variable and may laman to na list. And, kumbaga, dito sa menu variable na to, declare natin is nag-create tayo ng 2D list, which is list sa loob ng isang list or nested list. So, bawat nested list is meron tayong dish name and ng price. Yan, laman ng list is dish name and yung price. Next is yung def display menu. Yan, def display menu. So, dito is nagde-define lang tayo ng isang function para maayos na ipakita yung laman ng menu natin. And next is yung for dish item in enumerate. Ayan. For dish item in enumerate. Dito is nag-iterate lang tayo sa menu list. So, ginagamit natin yung enumerate function para magbigay ng index sa dish. So, simula daw sa 1. Menu, start is equals to 1. And yung item is yung nested list, which is yung dish name kanina and yung price. So, next is the def display menu. Ay, hindi. Saan na ba tayo? Next is yung print f dish dot item 0 item 1. So, dito, ipiprint lang yung menu number and yung pangalan ng item, which is yung item and then 0. Index 0, item index 0. Yung mga number dyan pala sa loob ng square bracket, ano lang yan, index number. So, location lang ng index. So, dito naman sa item index 1, ito is yung price ng product mo. So,
Next is yung step 2 daw is pag-add and insert ng menu items. So, add a menu item, pizza 200 using append, insert a special item, soup of the day 90. At index 1 using insert function. Ask the user to input a new dish name and price, then add it using append. Display the updated menu. So, yan. Dito tayo sa menu.append, pizza 200. So, dito, dinadagdag lang natin yung pizza and then yung 200 sa dulo ng menu list. Next is yung menu.insert. One soup of the day 90. Dito naman is, ini-insert lang natin tong item na tong soup of the day sa isang specific index. So, ano yung specific index na yun? So, ilalagay natin tong item na to sa index 1 kasi 1 yung nakalagay ditong index. Ibig sabihin, pangalawang position siya dun sa menu. Kasi, nag-start yung numbering natin sa 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So, new dish equals to input. Ayan, mag-enter lang siya ng new dish. Hinihingi lang kay user yung bagong dish. And then, dito siya dish price, yung price ng dish na in-enter ni user. And then, menu.append, new dish, and price. So, dito sa menu.append, ayun, katulad lang dito sa ginawa natin kanina. Ilalagay lang natin tong um, new dish and dish price sa dulo ng menu list dito sa menu. And then print after adding and inserting, call out natin yung menu. Ayan. So, ito yung output niya. Enter new dish, sinigang, enter the price, 20. So, after adding and inserting, ayan, so, burger, 120. Soup of the day, ito yung kanina na inano natin, in-insert sa index 1 daw. Ayan o, makikita nyo, nasa index 1 na siya. So, dito, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. And then, yung in-append natin kanina na ano ba in-append natin? Yung pizza. Tingnan natin if na-append ba. Eto. Na-append siya sa dulo ng list. Pero since gumawa pa siya ng new dish and then new price and then in-append niya rin, meron pa siya ditong sa pinakadulo na new dish. Instead na itong pizza 200. And then next is yung pag-remove and pop daw. So, remove fries from the menu using remove function. Use pop function to remove the last item from the menu and ipiprint daw natin yung updated list. So, dito sa menu.remove, fries, 60. Ibig sabihin lang neto is tinatanggal natin yung unang instance ng item na eksaktong magtutugma dun sa fries and 60 mula dun sa list. Ayan. And then, menu.pop. So, tinatanggal lang natin and binabalik sa ang huling item dun sa list. So, print after removing and pop, print menu. Check natin yung output after natin mag-remove and mag-pop. So, dito, sa re-remove natin yung fries, makikita natin dyan, wala na yung fries and yung fries, etong list ng fries. And then, sa pop, menu.pop natin. Yan. Yan. Ito, tinanggal lang neto yung huling item sa list. So, ano ba yung huling item? Etong sinigang na list na to. So, makikita natin, after natin mag-menu.pop, nawala na yung huling item dun sa list. Yan. Nawala. So, ang ma-remove dito sa menu list natin is yung fries list and then yung sinigang list. And then, for the next methods, mag-sort and reverse tayo. Sort the menu by price. So, kailangan daw naka-ascending using menu.sort key lambda x.
colon x1, then reverse it most expensive first using reverse. So, ito, descending naman. Display the sorted and reversed list neatly. Ayan. So, dito tayo sa menu.sort key lambda x x1. So, dito, inaayos lang natin tong menu. So, itong key lambda na to, is ginagamit natin siya para i-base yung price mula pinakamababa hanggang sa pinakamataas. So, ito, ano lang siya, basically, dapat ascending order lang siya. Sinusort lang siya into ascending order. Print after sorting lowest to highest. Ayan. Dapat yung maging sort na kakalabasan dito is from lowest to highest. Then, piprint daw yung menu, papakita yung menu. And then, dito naman sa menu that reverse function is dapat sinusort to ng pababa naman. Pinakamataas hanggang pababa. Ayan, highest to lowest. So, dapat ito from descending order. Yan. Ipiprint yung menu. So, tignan natin yung output after natin mag-sort. After sorting lowest to highest, so ito yan, yung menu.sort key lambda x x1. Ayan. Iced tea 50, 90, 120. So, makikita natin sa price na mula sa pinakamababa from lowest to highest. And then, ito namang menu.reverse, yung ayan, sinort niya from highest to lowest. So, ayan, 350, 200, 150, 120, 90 hanggang sa pinakamababa which is yung 50. And then, next is the searching and counting. Ask the user to input a dish name to search for. If found, display the dish's price and index position using index function. If not found, print item not found on the menu. So, kakount din daw natin yung how many dishes are priced above 100 pesos and display the result. Yan. So, dito, mag-i-input lang tayo ng dish name. And then dito, mag-i-initialize lang tayo sa umpisa ng false. Kasi, mamaya, um, if nakita niya yung dish na yon, if nag-true yun, magbe-break yun. So dito bago tayo pumunta dito sa part na to, dito muna tayo sa for loop. Yan. So for I item enumerate menu. So dito nag-iterate lang tayo para hanapin yung dish na in-input ni user. So ginagamit natin tong item 0, item index 0 dot lower function equals to this search dot lower. Ito, so dito basically naghahanap lang tayo ng kung anong in-input ni user na dish. So for example, in-input niya is sinigang. So hahanapin niya ngayon kada index number. So for item.0, it is equal to dish.lower. So naka-lower function tayo kasi case sensitive nga. So if nahanap niya, print item found at index I with price item, mag-start siya dito sa index 1. So, if found true, magbe-break siya ngayon. Ayan, magbe-break siya ngayon and then magpo-proceed siya ngayon sa um, next block of code. And then, if not found naman, ayan nga, if false, eto na yun, kaya tayo nag-initialize kanina ng false. If not found, ibig sabihin, ipiprint niya, item not found on the menu, if wala dun sa menu. Ayan. So, ito yung output. Enter dish name, pasta. Pasta found at index 2 with price 150. So, yan. Nakita niya yung pasta na dish. Ayan. So, dito, kahit pa na na yung pasta na nakalagay doon is maliliit na letters. I mean, kahit pa na ang input ni user is na-capitalize to and yung nasa menu is naka-lowercase lang, mahanap niya pa rin since yung nilagay nating condition is naka-dot lower. Ayan. So, ibig sabihin, automatically to na maglo-lower case. And mahanap niya pa rin dun sa
um, sa menu. Ayan, so number of dishes above 100 pesos is 4. Ayan, so kinount niya kung ilan yung mga dishes na above 100 pesos. So, ayan, nakita niya equals to 4. And then next is magko-combine tayo with another menu. Create another list for desserts. So ito desserts, magke-create daw tayo ng another list para naman sa desserts. Merge this into menu using extend. Print the full combined menu. So dito i-merge lang daw natin yung dessert list sa menu list. Yan. So paano 'yon? Yan. So dito, ayan, nag-define lang tayo ng bagong list ng dessert, which is yung ice cream and yung cake slice. Menu that extend dessert. So, dito is lahat ng elements ni dessert is idadagdag lang natin or i-merge lang natin sa dulo ng list. And then, print, combine menu with desserts, and then i-call out natin yung ang bagong list ng menu, which is nakapag-extend na tayo ng kasama yung dessert. So, ano ang kakalabasan niyan? Ang kakalabasan niyan is yung menu and then yung dessert list or yung list ng desserts is nandun sa um, pinakadulo ng menu list. Ayan. So, kumbaga, pinagsama lang natin yung or pinag-merge lang natin yung menu and yung dessert list. Kaya naging isa siyang ayan 'no, kung makikita niyo dalawa yung ay ayan, kung makikita niyo nag-merge lang silang dalawa 'no, sa iisang, list. Next naman is yung pag-take ng customer orders. So, first is create an empty list called orders and ask the user sa loop daw to input dishes they want to order. So, if the dishes exist in the menu, add it to orders using append function. If not, ipiprint daw na is sorry, item not available. So, stop taking orders when the user types done. Display all ordered items. Ayan. So, proceed na tayo agad sa syntax. So, first, mag-initialize lang tayo ng empty list na order. And then, dito na tayo agad sa while true. Dito nag-start yung loop para sa pagkuha ng order. Hmm, and then dito sa order, 'yan mag-e-enter lang tayo ng mag-e-enter lang si user ng dish to order and then type done to finish. So, if order that lower is equals to done, magbe-break. So, kapag daw tinype ni user yung done, magbe-break na daw 'to. Ayan. And if hindi naman, papatuloy siya dito sa for item in menu. So, if item index 0 dot lower, yan, so mag-search siya mula index 0 dot lower is equals to order dot lower. Yan. So, dito sa condition na to is is iya lahat ng in-enter na dish ni user hangga't hindi siya nagta-type ng done is ia-append natin. Ayan, orders that append yung item na in-enter niya. And then print order added to order. So dito in-append lang natin. Ang mangyayari dito sa condition na to is lahat na in-enter ni user is papupunta na dun sa mapupunta na dun sa orders list dito sa kinreate nating order na empty list kanina. Dito mapupunta yung mga ine-enter na dish ni user para mag-order. And then else, print sorry, item not available. So dito sa else statement, if wala dun sa menu list,
Ayan, if wala dun sa menu list yung in-order ni user or in-enter na dish ni user, eto yung ipiprint niya, yung sorry item not available. And then print ordered items, print orders. Yan. Once na done ka na sa pag-order ng items, ipiprint niya na ngayon yung in-order mo. So, ito yung pinaka-output niya. Enter dish to order. Type lang to finish. So, ayan, pasta yung in-order niya. Pasta added to order. Since hindi pa siya nagta-type ng done, pwede ka pa uli mag-enter ng dish. So, ayan. Kaya gumamit tayo kanina ng for loop. Ayan, or ng while true. Ayan. Enter dish to order, type lang to finish. So, ayan. Nag-type na tayo ng done. So, nag-true na siya. Ayan. Ibig sabihin, magbe-break na siya and ah, magpo-proceed na siya dito sa pag-print ng ordered item. So, ayan o. Ordered item. Since isa lang yung in-order niya, ito lang yung i-display na ngayon, yung pasta. So, next is for the bill summary. Yan, bill summary tayo. Yan. Dito, so, proceed na tayo sa code. Dito, i-display na lang ng ah, i-display na lang yung bill ng ganito, yung order summary ng ganito. Ayan, i-display na yung product, ayan, yung dish, and then yung price niya, and then yung pinaka-total ng bill niya. So, dito, nag-initialize lang tayo ng variable, and then gumamit tayo ng sum function. Yan. Gumamit tayo ng sum function para kwentahin yung kabuuang bayaran. So, sum item index 1 for item in orders. Then dito, print and order summary. So, dito na natin ipiprint sa baba yung pinaka-summary niya. For item in orders, so, gumamit tayo ng for loop. Printf item index 0 and then yung price niya, item starts sa index 1. Dito, ipiprint na natin ngayon yung mga item na in-order niya and then yung price nun. And then, print lang natin yung pinaka-total niya. Call out lang natin yung total na variable. And then, yung pinaka-output niya is ganito yung magiging itsura. Yan, order summary, pasta, ito. Yung dish name, and then yung price. And then, yung total ng kanyang bill. Calculated bill. Yan. So, for the last, yan, is copy and clear. So, make a copy of the full menu list using copy, then clear the original menu using clear. Print both lists to show that the original is now empty while the copy remains. Yan. So, dito sa menu copy, gumagawa lang tayo ng bagong list na eksaktong katulad ng laman ng menu list. And then, iso-store natin siya dito sa menu copy na variable. And then, dito naman sa menu.clear is kini-clear na lang yung lahat ng elements ng nasa menu. Yan. And then, print original menu after clear menu. So, dito, original menu after clear. Ayan. After nating i-clear, ayan. After natin mag-clear function, ito na ngayon yung laman ng menu list natin. So, kung makikita nyo, wala na siyang laman. Naging empty list na siya kasi nga, kinlear na natin yung buong elements ng list. Yan. Yan. So, that's all for the
topic ng that's all for the topic ng midterm lab 4 or ng list, which is yung restaurant order management system. So, thanks for watching.